Yo, what's up sa inyo lahat mga ka-dreamers? Kamusta ulit kayo dyan? Nagbabalik ako para sagutin natin yung tanong ni Kuya na Sir, worth it ba yung hinihingi sa akin na 580,000 para lang makapunta ka dito sa Canada? Okay? Kasi yun daw yung nare-required sa kanya. Okay, linawin ko lang to, itong issue na to mga ka-dreamers. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung depende po yan kung saan po kayong lugar. Okay? Kung nasan man po kayo ngayon. Pero mas maganda malaman yung diretsyo na ang pagpaprocess dito papunta sa Canada is hindi naman po ganun kamahal talaga. Depende na lang kung ang pathway mo is student visa. Okay? Sana naiintindihan nyo yun mga ka-dreamers. Kapag ka student visa ka kasi, automatic yun gagastos ka po talaga ng pera ng mahigit pa sa kalahating milyon. Pero kung a-applyan mo, take note kung a-applyan mo mga ka-dreamers is working visa dito papunta sa Canada, hindi nyo po kailangan gumastos ng worth 580k. Okay? Kapag ka nag-apply po kayo through Job Bank, Indeed, or mag-agency po kayo like Mercan or iPAMS, pwede po kayo mag-apply dyan nang wala po kayong babayaran pag nasa Pinas po kayo. Okay? Pag nasa Pilipinas po kayo, wala po kayong babayaran. Lilinawin ko, wala pong placement fee dyan. Bakit? Kasi po meron po tayong POEA mga ka-dreamers. Okay? Kaya wala po kayong babayaran mga ka-dreamers. Siguro, kung may gagastusin man kayo, okay, base na rin sa mga kasama ko na galing Pilipinas na Mercan agency, ang ginastos lang nila mga ka-dreamers is yung medical, ayan, worth 10 to 15k. And then, yung mga pamasahe paluwas, syempre pag-aayos ng requirements and everything, para at least, alam nyo yun, ma-comply nila yung requirements. So, yung mga gagastusin, syempre mga pagkain, yun lang naman. Tapos, ano pa bang pinakamabigat? Yung sa kasama ko kasi dito, dahil nasa Montreal kami, so, kailangan namin mag-online French. Kaya, yung mga kasama ko dito, nagbayad sila ng worth siguro mga, sa pera natin nasa 50k, mga ganun. So, yun lang. Halos mga nasa 60k or something, mga ganun lang yung gagasusin, pero hindi po aabot ng 580k, hindi po yun naabot. So para sa akin yun, based on my experience and base po to sa mga ibang nakapunta dito. Okay? Hindi po aabot dapat ng ganun. Depende na lang kung ang nakuha nyo na agency is nandito. Okay? Kasi nangyari sa akin yan, nasa Dubai ako, and then nakuha kong agency is nandito. So hindi required po ako ng 500 plus din, pero hindi ko yun grab mga ka-dreamers. Bakit? Kasi hindi yun worth it. Okay? Gagastos ka, paano kung walang-wala ka pa? 'Di ba? Pero kung nasa sa'yo kung isusugal mo o hindi. Okay? Pag sinugal mo and then maging okay, goods. Kasi medyo maganda naman din dito kahit papaano. So nasa sa'yo yan. Pero para sa akin, kung nasa Pinas ka, hindi ka gagastos ng 580k. Kung nasa ibang bansa ka, like for example, ako Dubai ako nang galing, siguro mga ginastos ko is mga nasa 180 to 200 plus, ganyan. Kasi po walang POEA sa Dubai. So yung agency doon medyo nangailangan din sila ng parang placement fee, parang ganun. Yung parang sila yung nag-aasikaso kasi, which is given naman. And worth it naman talaga, okay? So yun, sana nasagot ko yung tanong mo, and then iwas po tayo sa mga scammers, mga ka-dreamers. Iwas tayo sa mga nagpapanggap na legit na, kunyari, legit agency sila na inaakay kayo. Kung gusto nyo ng legit agency, Mercan, iPAMS, ayan, legit na legit yan. But marami pang ibang meron, okay? So, stay good vibes lang tayo mga ka-dreamers. Huwag kayong susuko sa pangarap nyo, at higit sa lahat, magsumikap kayo. Good vibes lang, i-share nyo tong video na to para maging informative para sa iba. Okay? So, good vibes lang tayo mga ka-dreamers. Maraming salamat sa suportang tunay. Peace yo!